Ako si Victoria. Nakatira ko ngayon bilang permanenteng residente sa Amerika, kasama ang aking asawa na si Jogon at ang aming kambal na anak na sina Michael at Micaela. Sa bawat kwentong napapakinggan ko sa inyong programa ay unti-unti akong naiinganyo upang ibahagi din ang naging karanasan namin ng aking asawa na si Jogon. Dahil sa nakakatakot ito, hindi namin ito naranasan sa Amerika dahil naranasan namin ito sa mismong bansa ng Pilipinas. Isa rin ako sa magpapatunay na ang ating bansa ay masasabi ko nga punong-puno ng mga nilalang na hindi aakalain ng iba na mayroon pala. Taong 1990 ay bagong kasal pa lamang kami ng aking asawa na si Jogon. Pareho na kaming may sapat na pera upang bumuo ng sariling pamilya. Lumipat kami noon ng tirahan. Nakatira kasi kami noon sa Maynila, pero napag-usapan namin ni Jogon na lumipat ng probinsya upang makapagsimula ng panibagong buhay at para na rin malayo kami sa mga polusyon na kadalasan ay mayroon sa Maynila. Pero kami, laki sa Maynila ni Jogon, kaya wala kaming kaalam-alam kung papaano ang kabuhayan sa probinsya. Naisipan lang talaga namin noon na probinsya tumira kasi naririnig namin sa mga kapitbahay namin noon na mahangin at maganda ang tanawin sa probinsya. Noong ikinasal kami ni Jogon ay dumayo kami sa mga probinsya sa Visayas. Napadpad kami noon sa baryo ng Pusay, isa siyang maliit na baryo na malapit sa kagubatan. Medyo magkakalapit ang mga bahay ng bawat isa at ayon din sa mga natanungan namin doon ay mababait daw ang mga tao. Noong dumayo nga kami sa baryo ng Pusay ay doon namin naisipan ni Jogon na manirahan kahit saglit lang. Nagrenta kami noon ng bahay doon na may malaking hardin sa likuran na siyang tinitirhan namin panandalian. Sinadya talaga namin ni Jogon na magkaroon ng gulayan na hardin para magkaroon kami ng libangan. Isa kasi sa mga pampalipas oras naming mag-asawa ay ang magtanim at mag-ani ng mga gulay. Paglipat namin doon sa may bahay na yon ay magaan ang pakiramdam ko. Karamihan din sa mga nakakasalamuhan namin ni Jogon ay mababait at binibigyan pa kami ng pagkain na sinyalis daw ng pagtanggap sa amin ng baryo. Sinabihan ko pa nga noon si Jogon na bilhin na namin ang bahay kaysa naman rentahan namin dahil mukha namang maganda sa baryo. Dagdag ko pa ay mabait ang mga tao at maganda ang paligid. Tiyak na magiging masagana ang pamumuhay ng aming pamilya. Umiling pa noon si Jogon at sinabi sa akin na subukan pa rin namin na kilalanin pa lalo na ang mga tao sa baryo at pagmasdan ang paligid kahit 3 araw lang. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod kay Jogon. Lalo na't alam ko na rin na hindi magpapatalo ang aking asawa. Nanatili lang ako noon sa loob ng bahay dahil nawalan ako ng ganang lumabas. May mga tao pa rin noon na kumakatok sa pintuan namin at dinadalhan kami ng pagkain pero si Jogon na ang kumukuha ng mga yon. Dinaig pa nga namin ang sikat na artista dahil sa dami ng nagbibigay sa amin. Pagpatak ng gabi, inaasahan namin ni Jogon na wala nang darating na bisita pero nagulat na lamang kami nang may kumatok pa sa pinto. Ako na nagboluntaryo na buksan ang pinto at bumungad sa akin ang isang babae. Nagpakilala siya sa pangalang Jonah. Kaedad ko lang si Jonah. Meron din siyang porselanang kutis at napakagandang muka. Ngumiti ako kay Jonah at tinanong kung anong kailangan niya sa amin. Sinabi niya naman na kagagaling lang daw niya nga magtrabaho sa kabilang baryo at noon nalaman daw ni Jonah na may bago siyang kapitbahay ay pinuntahan niya raw agad. Binigyan ako ni Jonah ng isang kwintas na may palawit na mahabang pangila. Nang hawakan ko ang dulo ng pangila ay napangiwi pa ako dahil matulis ito. May dugo rin na namuo sa daliri ko. Pagtingin ko kay Jonah ay titig na titig siya sa aking daliri. Tumikhim ako kaya napunta ang atensyon niya sa akin. Ngumiti siya sa akin at sinabihan ako na galing pa raw ang pangil na iyon sa isang matapang at mabangis na hayop.
Ngumiti din ako sa kanya at nagpasalamat sa kanyang bigay. Tumingin siya sa loob ng bahay namin. Tinanong ko siya kung gusto niyang pumasok at pumayag naman si Jonah. Pagpasok niya sa bahay ay nagtanong siya kung nasaan daw ang daanan papunta sa gulayan namin. Tinanong ko siya kung papaano niya nalaman na may hardin kami at sinabi naman niya sa akin na nakikita niya raw sa may balkonahin ng bahay niya na nasa tabi lang pala ng bahay namin. Matagal na rin daw kasing bakanti ang bahay na aming tinutuluyan noong mga oras na yon. Nabanggit pa sa akin ni Jonah na siya raw ang nagtanim karamihan sa mga gulay na nasa hardina. Tuwang-tuwa naman akong nagtanong kung mahilig siya sa halaman at tumango naman siya. Pakiramdam ko noon ay nakahanap ako ng bagong kaibigan. Nabanggit ko nga rin sa kanya na mahilig din ako sa mga pananim, lalo na sa mga gulay. Itinuro ko kay Jonah ang daan patungo sa aming hardin. Nagulat pa ako nang makita na naroon si Jogon at nagtitingin-tingin sa mga halaman. Pinakilala ko muna si Jogon kay Jonah sa isa't isa bago ko muling kausapin si Jonah. Sinabi ko kay Jonah na napakaganda ng mga halaman na tanim niya. Napansin ko ang maliit na ngiti sa labi ni Jonah. Lumingon pa siya sa akin at sinabing magaling daw siya mag-alaga ng tanim at bawat bagay na ibinabaon niya sa lupa ay sinisigurado niyang masagana. Tinanong ko siya kung anong klaseng pampataba ang ginagamit niya, pero sa halip na sagutin ako ay lumapit lang siya sa akin, saka ko niyakap at nagpaalam na rin na aalis na. Ihahatid ko pa sana siya palabas ng bahay pero hindi siya pumayag, saka tinalikuran kami at nagkatinginan kami ni Jogon. Sinabi niya sa akin na weirdo daw si Jonah. Tinanong ko naman siya kung bakit niya sinabi iyon at sabi niya ay iba raw ang tingin at paraan ng pagngiti niya. Tinawanan ko pa si Jogon at sinabi na baka hindi pa siya masyadong komportable kay Jonah kasi hindi niya naman nakausap. Umiling sa akin si Jogon. Nakipag-argumento pa siya na may kakaiba daw talaga kay Jonah. Masama raw siyang tumingin, lalo na raw sa akin. Sinabihan ko si Jogon na antok lang ang dahilan, kaya siya nag-iisip ng ganoon. Sinabihan ko na lang si Jogon na pumasok na ng bahay at ihahanda ang aming tulugan. Papasok na rin sana ako ng bahagyang makarinig ako ng pagtawag sa pangalan ko. Pag-angat ko ng tingin ay nakita ko si Jonah na nasa balkonahe. Sa may paa niya ay may nakita kong isang sako. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya natutulog at sinabi niya naman sa akin na may gagawin pa raw siya. Hindi ko maiwasan na sabihin ang patungkol sa sako na nasa kanyang ibaba at nang tignan niya ito ay ngumiti siya at sinabing proyekto niya lang daw iyon. Nagpaalam lang ako noon kay Jonah at pumasok na sa loob ng bahay. Kinabukasan, maaga akong nagising para mag-jogging sa baryo namin. Isa na kasi iyon sa mga nakakagawian ko noon pa. Kasama ko si Jogon habang tumatakbo kami palibot ng baryo. Pabalik na kami sa aming bahay nang may madaanan kaming tatlong babae na nag-uusap. Hindi ko sinasadyang marinig ang pinag-uusapan nila. Base sa kanilang pinag-uusapan, may natagpo ang ulo daw ng isang babae malapit sa gubat. Hindi lang daw isa kung hindi dalawang ulo raw. Nagkatinginan kami ni Jogon. Tinanong ko si Jogon kung narinig niya ba ang sinabi ng mga babaeng nadaanan namin. Sinabi niya naman na narinig niya raw at gusto niya raw makita ang sinasabi ng mga ito. Hindi na ako nakaangal pa nang mauna na si Jogon upang pumunta sa parte ng baryo na malapit sa gubat. Malayo pa lang kami ni Jogon ay natatanaw na namin ang nagkukumpulang mga tao. Nang makalapit kami ay agad kaming nakipagsiksikan ni Jogon at nang matanaw ko nga ang sinasabing ulo ng mga babae kanina ay halos masok ako. Wasak na kasi ang mukha at nakabuklat pa ang mata. Niyakap ko pa si Jogon at ipinikit ang aking mata upang hindi ko yun makita pa. Narinig ko ang bulong ni Jogon na demonyo raw ang may gawa nun.
Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya. Akmang aalis na sana kami nang makarinig kami ng boses ng isang babae. Iyon ang babae. Iyon ay si Yuri. Siya ang unang babae na sumalubong sa amin ni Jogon magmula noong dumating kami sa baryo. Narinig ko si Yuri na sinabing posibleng si Jonah raw ang may gawa ng krimen. Narinig ko rin si Tina, nakakambal ni Yuri, na sumang-ayon at sinabing hindi raw imposible na magawa iyon ni Jonah. Nakuha no ng atensyon ko kaya tumingin ako kay Yuri at kay Tina. Tinanong ko sila kung bakit nila sinisisi si Jonah, pero bago ba man nila ako masagot ay narinig ko na ang boses ni Jonah. Umiiyak siya. Sinabi niya na wag daw siyang sisihin dahil wala siyang kasalanan. Matagal na raw na napatunayan noon na wala siyang kasalanan sa mga patayan at aswangan na nagaganap daw noon sa Baryo Pusaya. Nang tignan ko si Tina at Yuri ay nakangisi lang ito. Sinabi ni Tina na hindi naman talagang mapapatunayan ang isang bagay na walang ebidensya at sisiguraduhin daw nila na makakahanap sila ng sapat na ebidensya para daw mapaalis si Jonah sa baryo. Pagkatapos iyon sabihin ni Tina ay tumalikod na ito at umalis doon. Sumunod din si Yuri sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sundan ang magkakambal habang hila-hila ang kamay ni Jogon. Nang makalapit ako sa kanila ay agad kong tinanong kung bakit ganoon sila makapagsalita kay Jonah. Si Yuri ang sumagot sa akin. Kinuwento niya sa akin na minsan na raw nagkaroon ng issue sa baryo si Jonah. Noon daw kasi ay isa lamang bagong salta sa baryo si Jonah. Mabait daw si Jonah pero magmula raw noong dumating ito ay unti-unting nawawala ang mga bata. Ang mga batang kadalasan na inuutusan na pumunta ng tindahan tuwing gabi. Kala ng mga magulang daw ay naligaw lang ang anak nila hanggang sa matagpuan nila ang mga bangkay sa bahay ni Jonah. Nasa bahay daw ni Jonah natagpuan pero maging si Jonah ay nagulat din sa nakita. Sinabi raw ni Jonah sa kanila na wala daw siyang kaalam-alam sa mga nagaganap at baka raw may ibang tao na naglagay sa bahay niya. Napatunayan naman na inosente si Jonah pero hindi na nagbago ang tingin sa kanya ng mga taga-baryo. Ikinuwento pa ni Tina sa akin na hindi raw sila naniniwalang inosente si Jonah, sapagkat saksi raw sila ni Yuri na isa raw aswang si Jonah. Nagulat kami ni Jogon sa sinabi ni Yuri. Tinanong pa ni Jogon kung sigurado daw pang aswang si Jonah, lalo na't hindi naman daw totoo ang mga aswang. Tumango si Yuri. Totoo raw ang mga aswang at si Jonah raw ang patunay. Naghahanap na lang daw silang magkakambal ng ebidensya laban kay Jonah pero masyado raw ito nga malinis magtrabaho. Binalaan din kami ni Tina na mag-iingat daw kay Jonah dahil delikado daw si Jonah. Pagkatapos nilang sabihin iyon ay umalis na si Yuri at Tina. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jogon. Tinanong ko si Jogon kung naniniwala ba siya sa sinabi ng kambal pero tanging kibit balikat lamang ang sinagot niya sa akin. Noong oras na iyon ay hindi ako mapakali. Halos maghapon ay nasa tabi lang ako ni Jogon. Hindi rin mawala sa isip ko noon ang kinuwento ni Yuri at Tina dahil may parte sa akin na naniniwala pero may parte na hindi. Pagdating ng gabi, maaga kaming nagpahinga ni Jogon. Sa ikalawang palapag ng aming nirentahang bahay, mayroong balkonahe kung saan matatanaw ko ang hardin sa ibaba. Maagang natulog si Jogon na habang gising na gising pa rin ako. Hindi ako makatulog kaya naisipan kong magpahangin sa balkonahe. Nasa bandang 10:00 na ng gabi noong mga oras na yon. Pagdating ko sa balkonahe ay sinilip ko kaagad ang aming hardin. Pero laking gulat ko na lang nang makita si Jonah na may inililibing sa lupa. May hawak siyang pala. Aalis na sana ako nang umangat ng tingin si Jonah. Sinenyasan niya akong bumaba. Medyo nag-aalangan pa ako pero mas nanaig ang kagustuhan kong malaman ang kanyang ginagawa. Pagbaba ko ay pumunta kaagad ako sa hardin. Naabutan ko si Jonah.
Nakaupo sa lupa habang hinahaplos ang nakaumbok na lupa. Tinanong ko siya kung ano ang nilibing niya sa lupa at kung anong ginagawa niya sa aking hardin. Sinagot naman niya ito at sinabi niyang mahilig daw siyang magtanim kung nalulungkot siya. Dala raw ng pagbibintang sa kanya. Naisipan niyang magtanim na lang daw sa may gulayan namin. Naiinis ako sa sinabi niya. Sinagot ko na hindi niya iyon gulayan at amin iyon. Kaya wala siyang karapatan na basta-basta na lang tatawid sa aming bakuran. Natigilan si Jonah, lumingon siya sa akin nang walang kahit anong ekspresyon sa muka. Tinanong niya ako kung naniniwala daw ba ako sa pagbibintang sa kanya. Hindi kaagad ako nakasagot. Maya-maya pa ay nagsalita si Jonah na wala raw iyong katotohanan at napatunayan niya na wala daw talaga siyang kasalanan. Sinabi ko naman na wala naman akong pinaniniwalaan sa kung anumang balita. Ngumiti sa akin si Jonah. Lumapit siya sa akin at nang malapitan niya ako ay hinawakan niya ako sa aking pisngi. Natamaan din ng ilaw ng buwan ang kanyang muka, kaya nakita ko ang sarili ko sa mata niya at hindi ko napigilan na itulak si Jonah. Baliktad kasi ang aking refleksyon sa mata ni Jonah. Hindi naman ako masyadong naniniwala sa mga kasabihan noon ng mga matatanda sa mga aswang. Pero noong nasaksihan ko ay nalaman kong hindi tao si Jonah. Malakas ang tibok ng puso ko noon at hindi ko alam kung paano ako makakaalis sa gulayan. Maya-maya pa ay ngumiti si Jonah at sinabi na mag-iingat daw ako. Tumango na lang ako sa kanya at nauna na akong maglakad papasok ng bahay namin. Dire-diretso akong umakyat sa kwarto namin at nang tumingin ulit ako sa aming balkonahe ay hinahaplos na naman ni Jonah ang nakaumbok sa lupa. Natulog na lang ako noon at nagdasal na sana ay panaginip lang ang nangyari. Pagdating ng umaga agad kong kinuwento kay Jogon ang nangyari kagabi. Nagalit pa sa akin si Jogon kasi lumabas daw ako nang tulog siya. Sinabi ko naman na gusto ko lang magpahangin pero pinagalitan niya ako kasi nakipag-usap daw ako kay Jonah. Ngayon binalaan na raw kami na baka aswang siya. Sabi ko kay Jogon na nakita ko ang refleksyon ko nakatiwarik sa mata ni Jonah. Sinamaan ako ng tingin ni Jogon at sinabi wag daw akong magbibiro ng ganon. Hindi ko na lang dinipensahan ang sinabi niya dahil ayoko naman na magkasagutan kami lalo. Inaya ko na lang si Jogon na kumuha ng gulay sa may gulayan sa may hardin kasi magluluto na ng ulam. Pumayag din naman siya sa aking gusto. Pagpunta namin sa hardin ay nagsimula kami kumuha ng mga gulay. Kukunin ko na sana ang isang pirasong gulay nang mahawakan ko ang isang malapot at pulang likido. Pinakita ko ito kay Jogon. Inamoy ito ni Jogon at sinabi niyang dugo raw iyon. Sinubukan kong amuyin pero amoy dugo talaga. Kinabahan ako at tinignan pa ang paligid ng aming gulayan. Wala namang dugo sa paligid. Ilang saglit pa ay nakarinig kami ng sigawan sa labas ng bahay. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jogon at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Napasinghap ako nang makita na mayroong katawan ng tao sa harapan ng bahay namin. Wala din itong ulo. May mga tao rin doon. Agad na nagpaliwanag si Jogon na wala kaming kinalaman sa nangyari at dayo pa lang kami. Sa kabutihang palad ay ganoon din ang sinabi ng ibang kabaryo. Pilit naman akong pinapakalma ni Jogon. Tinignan ko ang mga taong nagkakagulo sa harapan ng bahay at nakita ko roon si Jonah. Ngumisi muna ito sa akin bago siya tumalikod. Hahabulin ko nga sana siya kaso pinigilan ako noon ni Jogon. Tinanong pa kami ng mga opisyal sa baryo na iyon at lahat ng katotohanan ay sinabi namin ni Jogon. Pagkatapos maalis ang bangkay sa harapan ng bahay namin ay pumasok na ulit kami sa bahay. Nung araw na iyon ay sobrang bigat ng pangyayari. Hindi rin ako mapakali habang naglilinis sa bahay. Bandang 6:00 ng gabi ay sinabi kong muli kay Jogon na may nilibing si Jonah kagabi. Sinabi ko na subukan naming hukayin para naman malaman namin kung ano ang hinukay niya.
Nag-alangan pa si Jogon pero sumunod din siya sa akin. Kinuha niya ang pala bago kami pumasok sa may hardin. Agad kong tinuro kay Jogon ang umbok na lupa. Inapag-apakan pa ito ni Jogon at sinabi sa akin na malaking bagay daw iyon. At tinanong niya ako kung sigurado daw ba ako sa gagawin namin. Tumango ako kay Jogon. Sinimulan niya namang hukayin ang umbok ng lupa na yon. Ilang minuto din siyang naghukay bago makakita kami ng sako. Naalala ko rin noon ang sako na nakita ko sa paanan ni Jonah nung nasa balkonahe siya. Parehong pareho sa nakabaon sa ilalim ng lupa. Kinuha ito ni Jogon at unti-unting binuksan. Nanlaki ng tuluyan ng aking mga mata nang makita na isa itong bangkay na walang ulo. Nanginig ang buong katawan ko at agad kong sinabi kay Jogon na ibalik sa hukay ang bangkay. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng boses sa loob ng bahay. Boses iyon ni Yuri, Jonah at Tina. Mahina kong sinabihan si Jogon na bilisan ang pagbaon ng bangkay, pero noong akmang sasandok na ulit ng lupa si Jogon ay bumukas ang pinto ng hardina. Nakita ko kung papaano manlaki ang mukha ni Yuri at Tina habang nakatingin sa mga nahukay sa lupa. Sinabi ni Jonah na nakita niya raw kami nga nagbabaon ng isang sako na sa hula daw ni Jonah ay katawan daw ng tao. Agad na nagsalita si Jogon na hindi iyon totoo, pero ngumisi si Jonah at tinanong kami kung bakit daw kami naguhukay. Bago pa man ako makapagsalita ay inagaw na ni Yuri ang pala kay Jogon. Muli siyang naghukay sa lupa at nakita roon ang isang sako. Si Jonah na mismo ang nabukas ng sako. Lahat kami ay napapasinghap sa nakita. Nanginginig ang aking buong katawan na lumapit ako kay Jogon. Nagpaliwanag ako na hindi namin iyon alam pero napapailing si Yuri. Sinabi na rin sa akin ni Yuri na nakita raw nila kami na naghuhukay at ibinabaon muli ang sako na may bangkay. Sinabi pa ni Tina na nasa harapan na raw ang ebidensya. Hindi pa nga raw nila akalain na kung sino pa ang binigyan nila ng babala ay siya pang may sala pala. Hinawakan ako ni Yuri sa kamay habang hawak-hawak naman ni Tina si Jogon na hindi nanlaban. Nakayuko lang ito. Sinigawan ko pa si Jogon na gumawa ng paraan pero nakayuko lamang siya at nang maramdaman ko si Jonah ay malakas ang puwersa ko na nilapitan ito saka sinabunutan. Sinabunutan niya rin ako at hanggang sa magpagulong-gulong na lang kami sa lupa. Naibabawan din ako ni Jonah at bumulong siya sa akin na kami raw muna ang sumalo sa kademonyohan na ginagawa niya. Hindi na ako nakasagot pa nang hilahin ako ni Yuri papatayo. Pilit pa akong nagpupumiglas. Pero masyadong malakas si Yuri. Paglabas namin ng bahay, binigay kami ni Yuri at Tina sa mga otoridad. Natagpuan ko na lang ang aking sarili noon na nasa kulungan na habang si Jogon ay nananatili pa rin nakayuko. Hindi ko na napigilang sampalin si Jogon. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya umiimik at sinabi niya naman sa akin na nag-iisip daw siya ng paraan para makalaya. Muli kong sinabihan si Jogon na wala kami magagawa at lahat na iyon ay kasalanan ni Jonah. Hindi rin ako makapaniwala noon na kami ang tinuturong kriminal ni Jonah. Sigurado din ako na lahat ng iyon ay planado ni Jonah. Sinabi sa akin ni Jogon na natatakot daw siya sa kahihinatnan namin. Naduduwag daw ang asawa ko. Kinuwento niya sa akin na habang sinusubukan niyang magpumiglas kay Tina ay bumulong daw si Jonah. Sinabi niya na mamamatay daw kami. Kinilabutan daw ang asawa ko kaya nagsimula siyang mag-isip ng paraan. Pero wala naman siyang maisip. Napahilamos na lang ako sa aking muka dahil hindi ko na rin alam ang aking gagawin. Ilang saglit pa ay binuksan ng isang pulis ang kulungan. Nakita ko rin si Tina at Yuri na naupo sa upuan sa harap ng mesa. Pinaupo kaming dalawa ni Jogon sa harapan nila. Nakita ko si Jonah na pumwesto sa likuran ni Yuri at Tina. Tumayo ako at akmang sasabunutan ulit si Jonah nang ilayo ako ng pulis. Tinignan ko na lamang si Yuri at Tina.
Sinabihan ko sila na wala kaming kinalaman at purong pagbibintang lang ang pinagsasabi sa amin. Sinundan din ako ni Jogon at sinabing si Jonah ang may kasalanan ng lahat. Siya ang may gawa ng lahat ng patayan na nagaganap. Tinignan ni Yuri at Tina si Jonah. Umiiling si Jonah. Sinabi ni Jonah na wala daw siyang kasalanan, lalo na't hindi naman daw sa bahay ni Jonah natagpuan ang mga bangkay. Tinanong ko si Yuri kung anong bangkay ang tinutukoy ni Jonah. Sinagot naman ni Tina na hinukay daw nila sa hardin at marami daw silang natagpo ang bangkay doon at iyong iba ay buto na. Naalala ko ang unang inkwentro namin noon ni Jonah at ang sinabi nitong may pataba daw na ginagamit. Tinignan ko si Jonah at nakangisi lang siya. Sasagot na sana akong muli nang magsalita ang aking asawa. Sinabi ng asawa ko na wala kaming kasalanan, lalo na tiwala pa naman kaming 1 linggo sa bahay na iyon. Sumabat din si Jonah at sinabing magmula raw noong dumating kami ay nagkaroon uli ng patayan. Nagmamakaawa na ako kay Yuri at Tina na maniwala sa akin, pero sinabi lang nila sa akin na masyadong halata ang patunay na kami ang pumatay at hindi si Jonah. Nahampas ko pa ang mesa dahil sa sobrang galit kay Jonah. Ilang saglit pa ay nagsalita si Tina. Sinabi nito na bukod daw sa pagkakakulong ay meron daw kaparusahan ang ginawa daw namin. Tinanong ko kung ano iyon at sinabi ni Yuri na kamatayan daw ang parusa. Naramdaman ko ang paghawak ni Jogon sa aking kamay pero hindi iyon nagpapakalma sa akin. Tumawa pa ako at sinabing isang kabaliwan ang sinasabi nila, lalo na't hindi naman talaga kami ang pumatay. Pero nagsabi lang si Yuri na ngayon daw ay kailangan daw kaming ibigti sa harapan mismo ng marami. Magsasalita sana ako nang magsalita si Tina. Sinabi niya na sa halip daw na pagbibigti ay dadalhin na lang daw kami ni Jonah sa gubat at iiwan doon. Bahala na raw na mababangis na hayop ang magparusa sa amin. Tinignan ko si Jonah, nakangisi siya sa akin ng malawak at sa ngisi niyang iyon ay alam kong meron siyang binabalak. Bago pa man ako makapagsalita ulit ay may humawak na sa aking braso at hinila patayo. Gayon din ang aking asawa. Hinila kami ng mga pulis hanggang sa makalabas kami ng presinto. Nagulat kami ni Jogon dahil sa sari-saring pagmumura na natatanggap namin. Nababato pa kami ng bato na tumatama sa aking noo. Narinig ko pa ang sigaw ni Jogon sa taong bumato sa akin at ang pilit niyang pagpupumiglas sa mga taong may hawak kay Jogon. Tinignan ko na lang si Jogon at sinabihan siya na ayos lang ako. Tinali ng mga pulis ang mga kamay namin sa aming likod, saka humarap kay Jonah. Niyakap pa ni Yuri at Tina si Jonah at sinabing salamat daw sa tulong ni Jonah. Gigil na gigil ako dahil sa harapang panloloko nila. Ilang saglit pa ay humarap sa akin si Jonah. Niyakap pa ni Yuri at Tina si Jonah at sinabing salamat daw sa tulong ni Jonah. Gigil na gigil ako dahil sa harapang panloloko nila. Ilang saglit pa ay humarap sa akin si Jonah. Tinali niya ang aming leeg gamit ang lubid, saka hinila palakad. Para kami mga aso na naglalakad sa gitna ng mga tao na masasama ang tingin sa amin. Nilingon ko pang muli ang kambal at nagbabaka sakali na iligtas nila kami pero tinalikuran lang nila ako. Tinanggap ko na noon na mamamatay na ako. Nang makapasok kami sa gubat ay nagsalita si Jogon. Sinabi niya kay Jonah kung bakit niya iyon ginagawa at buong akala daw ni Jogon ay tinuturing kaming kaibigan ni Jonah. Tumigil sa paglalakad si Jonah. Binitawan nito ang tali at humarap sa amin. Nakangiti ito saka tumawa. Sinabi sa amin ni Jonah na wala raw siyang kaibigan at hindi raw niya kami tutulungan. Ang turing daw niya sa amin ay isang pagkain. Tinanong ko pang muli si Jonah kung aswang ba talaga siya at kung siya nga ba talaga ang nagbaon ng mga katawan na iyon. Sinabi niya naman na oo raw. Wala raw kasing hardin sa kanyang bahay kaya napagdiskitehan niya na maging imbakan ng pagkain ang hardin sa bahay namin.
Napatingin ako kay Jogon nang marinig ko siyang sumitsit. Napansin ko na wala nang tali ang kanyang kamay. Sinabihan ko si Jonah na may tao sa kanyang likuran dahil para mapalingon siya doon. Mabilis namang naglakad papalapit sa akin si Jogon at inalis ang pagkakatali ng aking kamay sa lubid. Inalis niya rin ang tali sa aking leeg. Habang inaalis ko ang tali sa kanyang leeg, ay narinig namin ang pagsigaw ni Jonah. Sakto naman na naalis na ang tali sa leeg niya. Kaya naman mabilis kaming tumakbo ni Jogon, pero laking gulat namin nang humarang sa aming harapan ang isang malaking aswang. May mahahaba siyang pangila. Naalala ko ang kwintas na may pangila na palawit. Kinuha ko ito sa aking leeg saka itinutok sa aswang. Narinig ko ang malakas na tawa ni Jonah at sinabi pa raw na wala raw kwentang panlaban ang isang pangil na pag-aari daw nila. Susuguri na sana kami ni Jonah nang marinig namin ang boses ni Yuri. Pumapalakpak ito kasama si Tina at may mga dala itong kutsilyo. Sinabi ni Yuri na magaling daw ang plano ni Jogon. Tinanong ko naman kung anong nangyari pero bago pa man ako masagot ni Tina ay sinugod na kami ni Jonah. Agad akong tinulak ni Jogon paalis sa pwesto ko, kaya siya ang nakalmot sa pisngi ni Jonah. Nakita ko naman si Yuri na sinugod si Jonah mula sa likod. Si Tina naman ay tinulungan ng asawa ko. Sumugod si Jogon kay Jonah saka sinuntok ito sa muka pero napatras lamang si Jonah. Ginamit ko na rin iyong pagkakataon para lapitan si Jonah at saksakin siya gamit ang sarili niyang pangila. Sinakal naman ako ni Jonah gamit ang isa niyang daliri. Pero agad din niya akong nabitawan dahil sinipa siya ni Jogon. Si Yuri naman ay tumalon sa likuran ni Jonah hanggang sa tuluyang makaupo si Yuri sa malapad na braso ng aswang. Inabot ni Tina ang kanyang kutsilyo at walang awang sinaksak ni Yuri ang noo ni Jonah. Agad na tinakpan ni Jogon ang aking mata pero nanginginig pa rin ako. Ramdam ko ang pagbagsak ni Jonah sa lupa. Nang alisin ko ang takip sa aking mata ay nakita ko si Jonah na nakahandusay sa lupa. Nakita ko pa na lumapit si Tina at akmang iaangat ang ulo ni Jonah para putulin ang ulo nito. Pinigilan ko na kaagad ang balak niya. Sinabi ko na hayaan na lamang ang katawan ni Jonah at umalis na kami. Hindi pa sana gusto ni Yuri at Tina. Pero sumigunda naman sa akin si Jogon. Umalis kami ng gubat na may kaunting galos sa katawan, dala ng pakikipaglaban sa aswang. Habang naglalakad ako ay hindi ko napigilan na tanungin si Yuri kung anong ibig niyang sabihin kanina na magandang plano ni Jogon. Doon kinuwento ni Yuri na habang nagpupumiglas daw ako sa may pulis ay kinausap daw ni Jogon si Tina na sundan daw sila sa gubat. Kasi nararamdaman daw ni Jogon na may balak si Jonah. Narinig daw lahat ni Tina at Yuri ang mga inamin ni Jonah. Kaya labis daw ang galit na nararamdaman nila para dito. Ngumiti ako sa asawa ko at sinabihan si Jogon na masaya ako dahil naisagawa ng maayos ang naging plano niya. Pagbalik namin sa baryo ay napapansin ko na napapatingin sa amin mag-asawa ang mga tao. Sinabihan kami ni Yuri na wag daw mag-alala dahil bago raw sila umalis ni Yuri at Tina ay kanina pa pinaliwanag na rin nila sa mga ito ang plano. Napangiti ako at nakahinga ng maluwag. Nagpapasalamat din ako kay Yuri at Tina dahil kung hindi sila dumating ay baka hindi rin agad matalo ang aswang. Ginamot muna kami sa pagamutan bago kami umuwi ni Jogon. Pag uwi namin sa bahay ay agad akong nag-impake. Tinanong ako ni Jogon kung aalis na ba kami o mananatili pa kami sa bahay na iyon. At sinabi ko naman sa ibang bansa na lang kami bumuo ng pamilya. Hindi naman sa ayaw ko sa Pilipinas. Ito ay dahil sa ayoko nang maalala ang pangyayari na iyon na halos buhay namin ang nakasalalay. Sa kabutihang palad ay pumayag si Jogon sa aking gusto. At noong araw din na iyon ay umalis kami sa baryo na iyon nang may sapat na pagpapaalam sa mga kabaryo at kay Yuri pati kay Tina. Kasalukuyan narito kami sa Amerika. Masaya kami ngayon dito
At nakakatuwang isipin na hindi na ako natatakot na buhay pa si Jonah. Habang kinukwento ang karanasan naming mag-asawa, ang karanasan din na iyon ang naging tulay din namin para lalong maging matatag sa buhay. Wala na rin kaming balita kay Yuri at Tina, maging sa Baryo Pusay. Gayunpaman, sana nasa maayos silang kalagayan. At sa pagtatapos ng kwento naming mag-asawa, isa na lamang po ang mapapayo ko. Huwag basta-basta magtitiwala sa iba dahil baka iyon pa ang hihila sa'yo pababa. Ano pong ginagawa nyo, Kalino? Sinasabihan ko ang mga kulisap. Ayaw nilang tumigil, kaya kailangan paalisin sa maayos na paraan. Teka, baka aswang na naman niya. Bago po natin simulan ang buong kwento, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lamang po kayo sa channel na ito. Maraming salamat. Ako po si Ilyas, Tubong Leyte, at may nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Pero ngayon lang ako naglakas ng loob. Hindi ito katang-isip, nangyari ito sa probinsya namin taong 1989. Hindi ito alam ng karamihan lalo na ng mga bagong salid ng henerasyon. Pero sa aming mga matatanda, na buhay pa rin sa alaala namin ng isang taong tumutulong hindi lang sa aming mga pananim, kundi pati sa kaligtasan naming taga-baryo. Ang pangalan niya ay Kalino. Hindi ko alam kung tunay yun o palayaw lang, pero yan ang tawag sa kanya ng lahat. Hindi siya taga sa amin. Basta isang araw lang lumitaw na lang siya sa dulo ng bukid. May daladalang sako at may kulob na payong kahit maaraw. Tahimik siya at halos walang nakakapasok sa kubo niya malapit sa kakahuyan. Pero mula nang dumating siya, unti-unting nagbago ang takbo ng bukid at ng baryo. Naalala ko noon bago dumating si Kalino, halos taon-taon ay palpak ang ani namin. Kung hindi kinakalbo ng balang, sinisira ng malaking uod at dilaw na insekto na parang galing sa ibang mundo. Isang araw habang nasa gilid ako ng taniman ng mais, bigla na lang akong napansin ni Kalino habang may parang hinahaplos sa hangin. Ano pong ginagawa ninyo, Kalino? Tanong ko rito habang lumalapit. Hindi siya kaagad sumagot. Maya-maya, pumaling siya sa akin. Sinasabihan ko ang mga kulisap. Ayaw nilang tumigil, kaya kailangan paalisin sa maayos na paraan. Para siyang naglalaro sa hangin. Pero Mr. Narrator, kinabukasan, ni isa sa mga peste sa maisan namin wala na. Simula noon, hindi na kami nagtataka. Tuwing may problema sa pananim, si Kalino ang tinatawag. Pero hindi namin siya basta-basta pinupuntahan. Parang alam na niya, basta may suliranin sa bukid, kinabukasan nandun na siya. Naglalakad sa pagitan ng pilapil, may hawak na sanganga, may dahon, at may mumunting usok na lumalabas. Minsan isang gabi nagkukwentuhan kami sa tapat ng tindahan ni Aling Maria. Bigla na lang napag-usapan ang mga nawawalang manok at baboy sa kabilang baryo. May balitang aswang daw. Baka aswang na naman yan, sabi ni Mang Enzo, isa sa mga matatanda roon. Nagkatinginan kaming lahat. Tapos may isa sa amin na bumulong. Kaya siguro nag-iikot si Kalino tuwing gabi, sabi niya. Totoo, Mr. Narrator. Madalas namin makita si Kalino sa gabi. Dumadaan sa gitna ng baryo, bitbit ang kanyang maliit na sako at isang baston na parang yari sa uling. Tahimik lang siya. Hindi nangingialam, pero ang mga asong tahol ng tahol noon, pagdaan niya tumatahimik. Ang mga pulang mata na sinasabi ng mga matatanda na sumisilip sa mga bintana ng bahay, hindi na muli nakita. Isang gabi, nakita siya ni Lando, anak ni Mang Enzo, sa may ilog.
Ayon kay Lando, may tinataboy daw si Kalino sa kakahuyan. Parang aninong malaki na may pakpak. Hindi ko masyado nakita yung itsura. Pero yung baston niya bigla na lang nagliwanag. Tapos meron siyang sinigawan na lumayas ka, ganun. Hindi ka pwede rito. Tapos parang may malakas na hangin. Sa sobrang takot ko, tumakbo na lang ako pauwi eh. Dagdag pa niya. Simula noon hindi na muling may nawalan ng alagang hayop sa baryo. Pero hindi lang yun ang ginawa ni Kalino. Minsan, may batang nilagnat ng halos 1 linggo. Hindi siya gumagaling kahit anong gamot. Pinuntahan siya ni Kalino. Dala-dala niya ang isang maliit na bote na may parang langis at dahon-dahon na pinakuluan. Hindi ito simpleng lagnat. Nadaplisan ng masamang mata ang bata. Inihaplos niya yung langis sa noo ng bata. Binilugan ng dahon ang palibot ng katawan. At may sinambit na orasyon. Hindi namin maintindihan pero ang kinabukasan, bumaba ang lagnat ng bata. Simula noon mas lalong nirerespeto si Kalino. Hindi siya mapang-abuso sa kakayahan niya. Hindi rin siya nagyayabang. Tahimik lang pero alam mong kapag nandyan siya, ligtas ka. At ang isa pang nakakabilib, Mr. Narrator, tuwing panahon ng taniman, naglalagay siya ng parang puting pulbos sa paligid ng mga palayan at maisan. Sabay bubulong ng mga orasyon. Tapos iiwan na lang niya. Ayon daw ang bakod. Hindi mo makikita pero basta na lang hindi makakapasok ang peste na kahit na anong may masamang intensyon. Paliwanag ni Mang Enzo. Totoo nga, Mr. Narrator, habang ang ibang baryo ay sinasalanta ng tagtuyot at peste, kami ay tuloy-tuloy sa ani. Pero isang gabi, may kakaibang nangyari. Mr. Narrator, nung gabi na yon kakaiba ang katahimikan sa baryo. Wala na ang mga kulisap na karaniwang maririnig, pati mga alingaw-ngaw ng palakang nagkakantahan sa sapa, wala na. Ang mga aso sa kabilang kanto tahimik. Pero yung katahimikang yun, hindi normal. Parang bumabalot na may kung anong malamig na hangin. Ako mismo, Mr. Narrator, gising pa noon. Nasa balkonahe ako nagkakape. Doon ko nakita si Kalino. Dahan-dahan siyang naglalakad pa kaliwa papunta sa gilid ng bukid. Bitbit niya ang sako niya sa kaliwang balikat habang sa kanan ay may hawak na baston na kulay itim na parang may kakaibang mga ukit. Nakasunod ako ng tingin sa kanya hanggang mawala siya sa may masukal na bahagi ng kalsada. Tinignan ko ang relo ko. 2:00 ng madaling araw na pala. Kinabukasan kumalat agad ang balita. Nakita raw si Kalino sa palayan ni na Aling Marta. Sigaw ni Lando habang hinihila ang bisikleta niya. Bakit daw? May nangyari ba? Tanong ni Mang Enzo habang nagbubunot ng damo sa gilid ng tindahan ni Aling Maria. Ayon kay Aling Marta, may narinig daw silang malalakas na tunog kagabi. Parang may naglalakad sa bubong nila. Tapos yung baboy nilang buntis nawalan ng sigla kinabukasan. May butas sa leeg. Pero nung tumakbo si Kalino sa direksyon ng kakahuyan, may malakas na sigaw. Parang baboy na umiiyak. O tao na parang sinasaktan. Dagdag pa ni Lando. Walang nakakita kung ano talaga ang nangyari, Mr. Narrator. Pero mula noon, nag-iba ang lakad ni Kalino. Hindi na siya kasing tahimik dati. Parang laging alerto. Sa bukid, hindi na lang siya naglalagay ng puting pulbos. Ngayon pati itim na alikabok na amoy dahon at luya. Ikinakalat niya sa mga gilid ng taniman. Tapos may inuukit siya sa mga poste sa may palayan. Para bang mga simbolo na hindi namin kilala. Mukhang may paparating Wika naman ni Mang Enzo habang nakatitig sa isang bagong ukit sa poste ng tanim niya. Wag lang sana kagaya ng nangyari noong dekada 70. Ako, Mr. Narrator, napansin ko rin may dumating na di pamilyar na babae sa baryo. Ang pangalan, Rosenda. Maganda siya. Maputi, mahinhin, kumilos.
Nagpakilala galing siya sa Mindoro at bumisita raw sa tiyahin niyang matagal nang namatay. "Baka nagkakamali kayo ng baryo," sabi ni Aling Maria noong araw na pumunta si Rosenda sa tindahan. "Ay hindi po, dito po talaga yon. Dito po yung sabi ng nanay ko, dito sa baryo ng San Roque. May bahay daw siya noong malapit sa malaking puno ng akasya." Nagtaka kami. Wala namang bahay doon sa may akasya, Mr. Narrator, kundi ang kubo ni Kalino na medyo malayo-layo pa. Pero si Kalino, simula nang dumating si Rosenda, mas lalo siyang naging alisto. Minsan nahuli siya ni Mang Enzo na nakatingin mula sa may sagingan habang si Rosenda ay namamasyal sa baryo. "Bantay sarado si Rosenda," biro pa ni Mang Enzo. Pero seryoso ang mukha ni Kalino. Hindi siya ngumiti. Isang gabi may narinig kaming sigawan sa bahay ni na Aling Marta. Tumakbo kaming lahat, dala ang mga lampara at flashlight. Pagdating namin, nakita namin si Aling Marta ay halos himatayin sa takot habang hawak ang anak niyang babae na si Lilet. "Yung anak ko, sinusubukang hilahin palabas ng bintana. Parang anino, malamig ang kamay tapos may mata, pulang-pula." Tinuro niya ang bakas ng paa na tila hindi tao ang hugis. May mga kalmot din sa gilid ng bintana at may bahid ng itim na likido. Lumapit si Kalino. Tumingin siya sa paligid saka dinampot ang isa sa mga dahon ng bayabas sa may bakuran. Hindi ito basta lang aswang. Mahinang sabi ni Kalino. May masamang mangkukulam. Tinignan niya si Letlet. Hinaplos ang noo nito at binigkas ang mahihinang salita habang inilalagay ang dahon sa gilid ng tenga ng bata. Nakabukas ang daan ng gabi. May kumakaluskos sa pagitan ng ating mundo at ng kanila, sabi ni Kalino. Nagtayuan ang balahibo ko, Mr. Narrator. Iba na talaga ito. Kinabukasan hindi nakita si Rosenda. Wala siyang naiwan sa tinutuluyan niyang maliit na kubo sa may gilid ng sapa. Pero may natagpo ang kulay itim na tela sa loob ng kawayan. May sulok na may dugo, parang gamit ng rituala. Pagkaraan ng 3 araw, 3 bata sa kabilang baryo ang nilagnat. Pare-parehong panaginip nila. Isang babae na nakatingin sa kanila habang natutulog. Nakangiti pero bungis-ngis na nakakakilabot. Doon na nagsimulang maglagay ng mas malalaking bakod si Kalino. Nilagyan niya ng langis ang mga poste ng kuryente sa paligid ng baryo. Tapos nilapatan ng orasyon ang mga tubig sa poso. Kailangan natin palakasin ang panangga, sabi niya habang kasama ko at si Mang Enzo sa paggawa ng sako-sakong dahon na isusunog bilang usok panalangin na. Hindi lang basta aswang ang bumalik, may kasamang mambabarang at baka hindi lang isa, dagdag pa ni Kalino. Mula noon hindi na siya umuwi sa kanyang kubo. Doon na siya sa gitna ng taniman naglalagi. May payong pa rin kahit gabi, may baston at laging may hawak na maliit na libro ng orasyon. Bantayan niyo ang mga alaga ninyong hayop at ang mga batang sakitin. Pero isang gabi, Mr. Narrator, hindi na kami nakapaghanda. Nang gabing yon na hindi kami nakapaghanda, tahimik ang simula. Normal ang paligid, may konting hangin at ang mga alaga naming manok ay walang kakaibang ikinikilos. Ako mismo nasa loob na ng bahay at inaayos ang kulambo ng anak kong si Biboy. Si Mrs. nakahiga na rin. Mga alas 11 na siguro nang biglang tumahol ng sunod-sunod ang aso ni Mang Enzo. Yung aso niyang si Tango. Hindi yun basta-basta tumatahol ng ganon. Tapos may narinig akong sigaw mula sa labas. Lumingon ako kaagad sa bintana. May ilaw ng lampara na naglalakad papunta sa kalsadang papunta sa kakahuyan. "Si Kalino!" sigaw ng pamangkin kong si Tonyo mula sa labas. Lumabas ako kaagad, dala ang batutang kahoy at ang flashlight. Pagdating ko sa kanto ng kalsada, nakita ko si Kalino. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada at sa harap niya may parang anino na gumagalaw.
Hindi ko muna nakita ng buo, pero habang lumalapit ako, nakita ko yung anino. Anino ay parang tao, pero hindi talaga tao. Payat, mahaba ang buhok at may parang balahibong pusa sa braso. Ang mga mata niya pulang-pula. Hindi ka na dapat nandito, Rosenda. Doon ko lang naintindihan, Mr. Narrator. Si Rosenda pala, hindi talaga tao. Dumaan ka na sa pagitan. Hindi ka na pwedeng magbalik dito. Sigaw ulit ni Kalino sabay hataw ng baston sa lupa. Biglang lumakas ang hangin na. Ako ay napatigil. Hindi ko na alam kung lalapit pa ako o babalik. Pero kita ko, si Kalino. Tinaas niya ang isang botilyang may usok sa loob. Tapos may sinambis siya. Hindi ko naintindihan, parang lumang wika. Nakikikisay itong si Rosenda. Hindi na siya kagaya ng dati. Nag-iba ang muka. Lumaki ang bibig. Parang kayang lumuwa ng buong manok. Ang kuko niya humaba. Sa gilid ng katawan niya, may parang pakpak na manipis gaya ng paniki. Lumundag siya papalapit kay Kalino, pero sinalubong niya ng baston. Isang hampas lang, parang sumabog yung hangin sa paligid. May amoy sunog na damong sumingaw. Biglang dumilim ang paligid, tapos nang bumalik ang liwanag, wala na si Rosenda. Sa kinatatayuan niya, may naiwan lang na abo at parang ginutay-gutay na tela. Hingal si Kalino. Lumapit ako. Ayos ka lang ba, Kalino? Tanong ko habang iniaabot ang lampara kay Lando na dumating din. Hindi siya nag-iisa. May isa pa pero hindi to kagaya ng una. Mas matanda, mas tuso. Matagal nang nagtatago. Matagal ko nang naaamoy. May ginamit na abo. Ibinudbud sa lupa. Galing sa buto ng patay. Yung pinong-pino na gaya ng ginagamit ng mga itim ang isip. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, Mr. Narrator. Pero sinabuyan niya ng tubig na may dahon ang paligid. Tapos nag-ukit na naman siya ng simbolo sa lupa. Pagkatapos ng 3 araw, unti-unting gumaling ang mga hayop. Pero may kapalit. Ang anak ni Aling Cora. Si Mila biglang nilagnat tapos nagsalita ng hindi niya alam kung saan natutunan. Lumayo kayo! Lumayo kayo! Ako ang nagbabantay sa ilalim ng lupa. Ako ang pinapakain sa dilim. Nagpatawag si Aling Cora kay Kalino. Ako at si Lando ang sumama. Pagdating namin sa bahay, naroon si Mila, nakahiga, pero bukas ang mata. Parang hindi siya si Mila. Parang may ibang nanananahan sa katawan niya. Naglagay si Kanilo ng 3 kandila sa paligid ng kama. Nilagyan niya ng langis ang mga tuhod at noo ng bata. Tapos nagsindi siya ng isang dahon ng banaba. Pinatungan niya ng asin at inusukan ang paligid. Sinimulan na naman niyang bigkasin ang mga salitang hindi ko maintindihan. Tapos bigla na lang sumigaw si Mila. Walang makakapigil. Yun ang sabi niya. Dugo ang kailangan daw niya. Dugo ng tagapangalaga. Tumingin si Kalino sa akin. Mambabarang nga. Pumulantit ang itim na usok mula sa bunganga ni Mila. Nabasag ang isang kandila. Pero hindi natinag si Kalino. Nilabas niya ang maliit na kahon na gawa sa animoy puting kahoy. Binuksan niya ito at kinuha ang maliit na piraso ng papel na may sulat. Nilapat niya yon sa dibdib ni Mila habang hawak ang baston sa kaliwa. Sa pangalan ng liwanag, layuan mo ang katawang ito at hindi iyo. Sigaw ni Kalino. Sumigaw si Mila. Tapos parang sinaniban ng hangin na malakas. Nangalog ang buong bahay. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla siyang natahimik, napapikit siya, at doon pa lang siya huminga ng maayos. Si Mila, gumaling kinabukasan, pero si Kalino, nangihina. Hindi na siya kaagad nakalakad pabalik sa kubo niya. Pagkatapos ng insidente kina Aling Cora, pinili muna ni Kalino na hindi bumalik sa kanyang kubo sa gilid ng bukid.
Doon muna siya sa bahay ni Lando. Tumuloy siya pansamantala para daw mas malapit siya sa baryo at agad na makagalaw kapag may muling nangyaring kakaiba. Gabi ng ikatlong araw habang umuulan ng mahina, may kumatok sa bahay ni Lando. Ako ang bumukas ng pinto dahil nandoon din ako noon. May pinag-usapan kami tungkol sa paanyaya ng kapitan ng barangay. Pagbukas ng pinto, si Aling Luring pala yun. May dala siyang kumot at sinigang. Para kay Kalino, mainit-init pa ho ito. Baka hindi pa siya kumakain, sabi ni Aling Luring. Tumangulang si Kalino at kinuha ang lagayan ng sinigang. Maraming salamat, Luring. Nang nakaalis na si Aling Luring, tahimik lang kaming lahat. Si Lando nagsalin ng kape. Ako naman nag-ayos ng latag para kay Kalino sa sahig. Pero napansin ko, hindi niya pa rin ginagalaw ang sinigang. Tinititigan niya lang yun. Ema po ba, Kalino? Tanong ni Lando. Wala naman, pero itong pagkain na to, may sangkap na hindi galing sa kusina. Nagtinginan kami ni Lando. Hindi si Luring ang nagluto nito. May ibang kamay ang dumampi dito. May abo sa gilid ng mangkok. Hindi mo makikita basta-basta, pero naamoy ko galing sa ugat ng ilang-ilang na sinunog. Ginagamit yun para takpan ng orasyon. Agad niyang inilabas ang isang papel mula sa loob ng kanyang damit. Binasa niya, tapos dinampi sa gilid ng lagayan ng sinigang. Biglang may lumabas na usok na kulay lila. Nagmarka ang abo, bulong ni Kalino. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. May gustong sumubok pumaslang sa akin o kaya pasukin ako habang natutulog. Mula noon doble ingat na si Kalino. Sa gabi hindi siya natutulog ng mahimbing. Palaging may sinding kandila sa bawat sulok ng bahay ni Lando. Tapos sa paligid ng higaan, may inukit siyang bilog na may mga titik at hugis. Hindi ko matandaan yung ibang letra. Parang Kastila, parang sinauna. Lumipas ang 2 linggo. Wala nang sumunod na insidente sa baryo. Tahimik ang gabi, maganda ang ani. At kahit ang mga baboy at manok ay tila bumalik sa dating sigla. Pero alam naming lahat, hindi pa tapos ang laban. Isang hating gabi biglang tumakbo si Tonyo, pawis na pawis at may dalang gasera. Kalino! May kakaiba sa may sagiyanin ng mangipi! May mga pugot na manok, nakasabit sa puno ng saging! Agad kaming tumayo ni Lando. Sumunod kay Kalino, bitbit niya ang baston at isang supot na may lamang abo. Pagdating namin sa may sagingan, bumungad agad sa amin ang 7 pugot na manok. Nakatali ang mga paa at nakasabit sa bawat punong saging. Pabilog iyon. Sa gitna ng bilog na yon, may palanggana. May dugo yun. Si Kalino hindi na nagtanong. Tumapak siya sa gitna ng bilog. Umusal ng dasal sa ilalim ng hininga. Biglang umihip ang hangin kahit walang anumang bagyo. Umikot yung dahon sa paligid. Parang may gustong sumabog. Lando, ihanda ang apoy. Ikaw naman, sabi ni Kalino. Tinuro niya ako. Sabuyan mo ng asin ang paligid. Huwag kang papalampas. Sinunod ko siya habang si Lando naman sinindihan ang tuyong dayami at binuhusan ng kaunting langis. Tapos pinulit ni Kalino ang isang dahon ng saging at isinulat dito ang ilang letra gamit ang abo. Pagkalagay niya sa gitna ng palanggana, nagsimula na ang kaluskos sa paligid. Hindi na kami nagtaka nang may marinig kaming hagigik mula sa itaas ng puno. Doon namin nakita may nakaupo sa may sanga. Hindi lalaki, hindi babae. Payat, parang walang balat. Puro galis ang katawan. Ang mata, parang mata ng isda, walang emosyon. Ngumisi ito. Luma na ang panlaban mo, Kalino. Luma na, pero totoo pa rin. Nagtapon siya ng abo paakyat. Nagliyab ang sanga.
Napatras ang nilalang sa may talon sa lupa. Doon ko nakita na hindi yun lumalakad, parang dumudulas lang sa lupa gaya ng ahas. Binitawan ni Kalino ang baston. Kinuha niya ang butilyang may tubig na parang may mga pinong dahon sa loob. Pagbukas niya, tila humampas ang malamig na hangin sa paligid. Biglang tumigil sa paggalaw ang nilalang. Nagtatatakbo pa atras pero binilisan ni Kalino. Umusal siya ng orasyon na mas mahaba kaysa sa dati. Tapos tinapon ang laman ng bote sa katawan ng nilalang. Sumigaw ito. Umalingaw-ngaw sa buong gubat ang sigaw. Parang ipinipilit na umalis sa balat ng lupa. Hanggang sa natunaw ito na parang kandila. Hindi na kami nagsalita pa. Dinala ni Kalino ang palanggana ng dugo at natitirang pugot na manok. Sabi niya, kailangan daw sunugin para hindi na magamit muli sa masamang ritual. Sa araw na yon, muling pinatawag si Kalino sa barangay hall. Nandoon ang kapitan, ang ilang kagawad at mga pinuno ng mga magsasaka. Lahat sila humingi ng tulong para sa mas mapalakas ang proteksyon sa baryo. Sasagutin ko ang hiling ninyo. Pero tandaan ninyo, habang kayo ay nagtitiwala sa kabutihan, walang makakadaig sa liwanag. Pinag-usapan na rin kung paano mas mapapalawak ang bakod na proteksyon gamit ang orasyon. Kaya kinabukasan sinamahan namin si Kalino sa 4 na panulukan ng bukid at baryo. Doon siya nag-ukit ng mga simbolo sa mga poste ng kawayan. Bawat sulok ng binabasahan niya ng orasyon saka binubuhusan ng langis at asin. Pagkatapos ng ilang araw, gumaan ang pakiramdam ng buong baryo. Tahimik ang gabi. Payapa ang mga hayop at maging ang mga tanim ay tila mas mabilis tumubo. Isang gabi makalipas ang ilang araw mula nang tumigil ang anumang panghihimasok sa baryo, napansin ni Kalino ang isang uwak sa gilid ng palayan. Malaki, may kulay abong balahibo na tila sinilawan ng buwan at may mga matang nakatanaw sa kanila na puno ng misteryo. Hindi ito basta laro ng dilim lamang. Muntik nang pumikit itong si Kalino sa kakatingin sa uwak. Siya ang unang kumilos. Bitbit niya ang kanyang baston, humarap sa uwak, ngunit hindi para patayin o itaboy. Sa halip ay dahan-dahan niya itong binigyan ng abo mula sa supot. Tumigil ang uwak na nakamasida. Hindi siya kaaway. Kung ang unang nilalang ay sumasagupa sa ating lakas, ito ay huling bantay ng hangin. Tumuloy ang hangin. Marahang umihip mula sa gitna ng taniman. Pumakpak ang mga sanga. Parang sumagot ang kalikasan. Ibinuhos ni Kalino ang abo sa paligid ng uwak habang sinasambit ang orasyon na ipinamana niya na sa baryo. Unti-unting kumawala ang kapal ng dilim sa paligid nila. Ang uwak, sa halip na tumakas, tumambad ang balahibong puti sa ilalim ng buwan. Isang buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang tuka at pagkatapos lumipad papalayo, tahimik, matatag patungo sa silong ng mga ulap. Labis silang namangha dahil ang uwak na iyon ay biglang pumuti ang kulay. Tumahimik, humupa ang hangin, palihim nang umisi si Kalino. Kinabukasan nagtipon sa barangay hall ang lahat. Sinabi nila ang balita. Nawala na ang uwak. Sabay ang buntong hininga ng lahat. Hindi takot kundi panatag. Nagpasalamat si kapitan sa husay ni Kalino. Hiniling nilang manatili ito bilang bantay sa baryo. Ngunit ngumiti lang ito na may kahulugan. Magtitiwala ako sa inyo. Habang kayo ay nananatiling matatag sa kabutihan, walang kailanman ang makakadaig. Pagkatapos ng pulong, tumungo siya sa tabi ng akasya. Doon sa lugar ng una nilang rituala. Doon niya inilibing ang mga abo at simbolo ng pagtatagumpay. Walang maluwalhating seremonya. Isang panata lang. Sa paglipas ng mga araw, nawala ang pangangambala ng sari-saring peste. Tahimik ang gabi. Ang mga hayop ay tahimik, malusog. Ang mga pananim dumadami.
abot langit ang bunga. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang pananatili sa apat ng poste. Pagdidilig ng langis, paglalagay ng abo, at isang sabay-sabay na buong baryo na dasal sa ilalim ng akasya tuwing araw ng anihan. Maraming taon ang lumipas. Si Lando ay nakabuo ng pamilya at nagturo sa anak ang kahalagahan ng ritual. Pero higit sa sagradong orasyon, itinuro din ni Lando ang respeto sa kalikasan at pananagutan sa sarili. Hindi na muling bumalik ang dilim kay Rosenda o sa sino mang mambabarang, ngunit hindi rin nawala ang paalala, ang tunog ng yabag sa gabi, ang biglaang naririnig na kuliglig na tila umpisa ng diwa, ang uwak sa silong ng buwan. Lahat sila'y paalala na hindi natin dapat baliwalain ang mga banta na nasa paligid. Sa tanang buhay ko bilang albularyo, wala na sa bokabularyo ko ang magmahal at magkaroon ng pamilya. Simula pa noong bata pa ako at tinanggap ko na ang kapalaran ko sa panggagamot. Mas inilaan ko pa ang oras ko, isipan at dedikasyon ko roon. Ayoko ng responsibilidad at ayoko ring madamay ng iba. Inisip ko kasi na kapag nagkaroon ako ng babae sa buhay ko at sa ginawa kong ito, baka sa kanya gumanti ang mga nilalang na nakalaban ko noon. Mas lalo kung magkaanak pa ako. Iyon ang lubos kong kinatatakutan. Kaya mas pinili kong gugulin ang mga taon ko sa pagsasanay at pagpapalakas ng espiritual kong katauhan at kapangyarihan. Sa kabutihang palad ay nagbunga din ng maayos. Lalaki pa rin naman ako syempre. Nagagandahan at umahanga din ako sa mga babae. May mga palihim din ako sinusulyapan. Pero hanggang doon lang. Tinatak ko sa isip ko na hanggat hindi ko pa nakikita ang babaeng mas maganda kaysa sa gabay kong diwata, hindi ako iibig. Alam kong wala nang hihigit pa sa kagandahan ni Almira, ang diwatang kasangga ko. Kaya siya ang naging sukatan ko, pamantayan kong nagsisilbing harang sa bawat pagnanasa, sa minsan ay pilit na sumusulpot. Kung sa itsura lang din naman ang pag-uusapan, hindi naman ako tatawaging Ismael ang gwapong albularyo ng Baryo Kaingin, kung hindi iyon totoo. Marami ding babae ang nagkakandara pa sa akin. Kung tutuusin, kahit yung may edad na, hindi rin ako pinapalampas. Kaliwat kanan ang mga nagre-rekomenda, mga bulong at sulsol mula sa kalalakihan sa baryo, pati na rin mula sa sarili kong ama. Pero wala talaga akong naiisip na makipagrelasyon. Paulit-ulit kong sinasabi, mahigpit na ang pagkakayakap ko sa landas na pinili ko. Sapat na sa akin ang yakap, ngiti at papuri ng mga taong natutulungan ko. Sobrang sarap sa pakiramdam, kahit halos maubos ang lakas ko sa pakikipaglaban sa masasamang nilalang, sumpa at mga karamdaman. Napapawi ang pagod sa simpleng pasasalamat. Hindi ko man pinili ang pagmamahal ng isang babae. Parami naman akong natatanggap na pagmamahal at respeto saan man ako magpunta. Ismael, ang daming tao sa labas. Ang dami na naman naghihintay sa'yo. Bilisan mo na ang kilos mo. Mukhang lupay-pay ka na naman mamaya sa dami mong gagamutin. Sabi ng Tatay Mario sa akin. Tay, nagsusuklay lang. Hindi naman pwedeng mukha kong aswang paglabas. Tama yan, magayos ka. Dahil may bagong pamilyang lumipat sa tapat natin. Ang ganda ng dalaga, bagay na bagay sa'yo. Mukhang mabait pa. Nako, boto kaagad ako sa kanya. Kung ako'y binata pa, liligawan ko na yon. Tay naman hindi naman kaya isumpa ni nanay sa langit yung pinagsasabi mo. Ikaw talaga. Sa dami ng pasyente ko, babae pa ba ang poproblemahin ko? Patawa-tawa lang si tatay noon habang lumalabas na ako ng bahay. Nginitian ko pa rin ang mga pasyente ko kahit bakas nasa mukha ang pag-aalala nila. Siguro dahil sa kanya-kanya nilang karamdaman. Habang inaasikaso ko at tinatanong ko ang ilan sa kanila,
May isang bagay o mas tamang sabihin, isang tao ang biglang umagaw ng pansin ko. Isang babae ang dumaan. Mahaba ang buhok niya, sobrang itim at tuwid. Yung balat niya kayumanggi pero may kakaibang kintab. Parang kumikinang sa araw. Maliit ang mukha niya, pero napakaayos ng wangis. Matangkad siya, balingkinitan at sadyang kapansin-pansin ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Yung postura niya, hindi niya kailangang magsuot ng masikip o magtawag pansin para lang mapansin. Tama nga si tatay, maganda nga ang dalaga, ang bago naming kapitbahay. Nakuha niya ako mapatulala kahit nakasuot siya ng malaking t-shirt at mahabang palda. Habang bitbit ang timba ng labahan, saglit siyang tumingin sa akin pero agad ding umiwas, parang may pagkasuplada. Tinapik ko na lang ang sarili ko. Tinuon ko ang atensyon ko sa panggagamot. Mas mahalaga pa rin ang tungkulin. Nakakapagod ang araw na yon. Marami akong masamang espiritong nilibanan at mga karamdamang nilunasan. Marami din kasing dumadayo sa akin mula sa iba't ibang lugar. Bandang hapon napakapi na lang talaga ako habang nakasandal sa pintuan namin. Tahimik lang ang paligid kaya hinayaan ko munang magpahinga ang aking katawan na pagod. Hanggang sa napatingin na naman ako sa tapat. Nandoon ulit siya, yung babae. Nakangiti siya noon habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa kalsada. Sobrang ganda niya. Para bang sa dami ng dilim na hinaharap ko sa araw-araw, bigla siyang naging liwanag na di ko inaasahang mapapansin ko pa. Mukhang nakahanap ka na ng mas maganda kay Almira. Mukhang magkakaroon ka na ng babae sa buhay mo, Ismael. Bulong sa akin ng kaibigan kong duwende. Ano ka ba? Masama bang tumingin? Chismoso ka rin no? Pero totoo, papasa siyang mas maganda kay Almira. Pero hindi naman kasi ito yung tamang pagkakataon para sa ganyan. Kailan pa? Ha, Ismael? Kapag kasing tanda mo ng tatay mo, hindi mo pa ng mundo. Maraming albularyo, ang may pamilya at may mga anak. Pero nakakaya pa rin nila ang tungkulin nila. Ikaw, tatay mo lang ang meron ka. Kailan mo ba bubuksan ang puso mo sa pag-ibig? Ikaw talaga, bukas naman Mahal ko kayo, kayong mga gabay ko. Mahal ko ang mga tao at mahal ko ang ginagawa ko. Pero kung sakaling umibig ako sa babaeng yun, sige, susubukan ko. Total, mas maganda naman siya kaysa kay Almira. Naku talaga. Huwag mo siyang tawagin babae. Narinig ko kanina, Gia ang pangalan niya. Nag-iisang anak siya ng mag-asawang matanda dyan sa tapat. Mabait ang pamilya nila, Ismael. Ang tatay niya si Gardo at ang nanay niya si Yanisa ay sinadyang tumira dito para mapalapit sa'yo. May kakaibang karamdaman ng tatay niya. Sa mga darating na araw, lalapit sila dito para magpagamot. Kaya maghanda ka. Salaysay ng duwende. Naisip ko noon, di maganda. Mas magkakaroon ako ng koneksyon kay Gia. Pumasok lang bigla sa isip ko. Baka siya na ang makakaputol sa paninindigang matagal ko ng yakap. Iba kasi talaga ang dating niya sa akin. Sa loob-loob ko parang ayoko na siyang palampasin. Kasi manghihinayang ako ng sobra. Sinimulan kong obserbahan ang labas ng bahay nila. Madalas ko nang tinitignan mula sa di kalayuan. Totoo nga ang sinabi ng kaibigan kong duwende. May negatibo nga ron. May presensya. May nilalang na tila umaaligid sa kanila. Kaya siguro may karamdaman ng tatay niya. Gigil na rin ako noon. Gusto ko nang kumilos. Gusto kong harapin kung ano man yun. Pero pinipigilan ko ang aking sarili. Gusto kong mauna sila, ang pamilya ni Gia, na lumapit sa akin. Para malaman ko ang buong kwento. Para patas syempre. Baka kasi sila din ang may pagkukulang o kasalanan. Pero sa mundong ito kahit patao ang nagkamali, sa huli, ang mga namarusa pa rin ang tunay na may sala. Dahil wala silang karapatang pakialamanan ang sangkatauhan. Mas may karapatan ang tao sa mundong ito kaysa sa mga nilalang na minsang tumalikod sa Panginoon. Isang tanghali noon, dali-daling tinawag ako ni tatay. Nagpapanik siya habang sinasabi na naghihingalo daw ang isa kong pasyente. Agad akong napatakbo at doon ko nakita si Mang Gardo, ang tatay ni Gia.
Nakahandusay at halos hindi na humihinga. Kasama niya ang asawa niyang si Aling Yanisa, na noon ay namumugto na ang mga mata sa kakaiyak. Nanlumo ako sa nakita ko, kaya agad kong inasikaso ang matanda. Dinampian ko siya ng dasal habang pinapanatag ang aking isip. Unti-unting naging maayos ang paghinga niya. Saka ako tumingin kay Aling Yanisa at doon na ako nagtanong kung ano talaga ang nangyari bago siya nagkasakit ng ganon. Kwento niya sa akin ang matagal na nilang kinikimkim na pangamba. Matagal na raw nilang pinaghihinala ang engkanto ang may kagagawan simula pa noong bata si Gia. Merong engkantong umaaligid na sa kanya. Madalas daw ito nga magpakita sa panaginip at paulit-ulit na sinasabi nito nga na siyang gawing asawa. Ilang beses na rin daw tinangka ng engkanto na gahasain si Gia habang ito'y natutulog. Hindi ito pinapakain ng maayos, laging may sakit, laging pagod. Dahil palagi siyang ginugulo at pinapakitaan ng isasama sa mundo ng mga engkanto. Mabuti na lang at natutunan nila kung papaano ito labanan, kung papaano tumanggi at anong mga dapat gawin sa tuwing nagpaparamdam ang nilalang. Pero habang tumatanda si Gia, lalo itong nagiging matindi. Pagkadalaga niya, nagsimula ng gumawa ng paraan ng engkanto para patayin siya, para tuluyan ng makuha ang kaluluwa nito at ikulong sa sariling mundo. Doon na raw nagalit si Manggardo. Sa sobrang galit at takot, hindi na siya nagdalawang isip. Pinaputol niya ang punong balite na pinaniniwalaang tirahan ng engkanto. Akala nila'y titigil na ang masamang nilalang, pero nagkamali sila. Mas lalo pa raw itong naging mapusok. At ngayon, nakita ko mismo ang resulta. Si Manggardo halos mamatay dahil nilaso ng engkanto na walang ibang layunin kundi ang muling makuha si Gia. Hindi ko napigilang mag-init ang ulo ko. Ramdam ko ang galit na umakyat sa aking dibdib. Alam kong bakas sa mukha ko ang pagkasuklam dahil sa kabila ng kasalanan ng tao, wala pa rin karapatang magparusa ang nilalang na hindi kabilang sa liwanag. Napatitig ako noon kay Gia, hindi dahil sa ganda niya, kundi dahil sa awa. Kitang-kita sa mga mata niya ang bigat ng dinadala. Yung klase ng lungkot na hindi lang basta pagod, kundi punong-puno ng pagsisisi at takot. Ramdam kong sinisisi niya ang sarili sa sinapit ng kanyang ama. Kinausap ko silang tatlo, si Manggardo, Aling Yanisa at Gia. Sinigurado kong magiging maayos din ang lahat. At habang ako ang buhay, hinding-hindi ko hahayaang may mapapahamak sa kanila. At sa mismong araw na yon, nakumpirma ko na nakasanib na kay Gia ang engkanto. Ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Noon biglaan kong naalala yung unang beses na parang sinungitan ako ni Gia, yung malamig na tingin at iwas kong kumilos. Ngayon ko lang naisip na baka hindi siya yon. Baka engkanto na ang tumitingin sa akin noon. Gumawa na ako kaagad ng lunas para kay Manggardo, isang matapang ng pampalusaw ng lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nang mapainom ko iyon sa kanya, bigla kong naramdaman ang matinding init na bumalot sa paligid. Napangisi ako. Alam kong nagalit ang engkanto. Hindi pa man agad gagaling si Manggardo, mahaba pa ang gamutan. Pinauwi ko muna sila para makapagpahinga ang matanda. Habang papalayo na sila, napako ang tingin ko sa tapat ng bahay nila. Nandoon siya, ang engkanto. Nakatitig ito sa akin, matalim, punong-puno ng galit. Mula sa katawan niya, unti-unting lumabas ang makapal na itim na usok. Ngumiti ako, hindi dahil sa takot, kundi bilang babala. Isang ngiting nagsasabi nga, tatapusin ko siya. Akala ko tapos na yung araw na yun. Hindi pa pala. Papalapit na sana ako sa higaan, handa nang matulog, nang bigla kong tawagin ni Tatay Ismael. Bilis! Si Gia! Kinukumbulsyon! Agad akong tumakbo palabas. Nasa labas si Aling Yanisa, bitbit si Gia na halos hindi na makatayo. Nanginginig na ang katawan niya.
namumutla at parang wala na sa kanyang sarili. Walang pagdadalawang isip na inagapan ko kaagad si Aling Yanisa. Kinuha ko si Gia, binuhat at niyakap ng mahigpit. Hinang-hina siya, sobrang init ng katawan niya. Ramdam ko nga nilalabanan niya kung ano man ang sumusubok na sakupin siya. Mahina siyang bumulong habang nakakapit sa akin at ang sabi niya, "Tulungan mo ako, tulungan mo ako." Para kong tinamaan sa dibdib, napayakap ako pabalik at mahina ko ring ibinulong, "Hinding-hindi kita pababayaan, Gia." Pagpasok ni Gia sa bahay, bigla siyang bumalik sa normal. Alam kong hindi basta-basta makakapasok ang engkanto sa pamamahay ko. Sagrado ito, protektado ng dasal at orasyon. Bagamat nangihina pa rin siya, hindi na siya inaatake ng kumpulsyon. Mas pinili ko nang ipaiwan si Gia sa amin. Alam kong kapag ibinalik siya sa bahay nila, muling susumpungin ang katawan niya dahil wala siyang sapat na proteksyon doon. Tumango si Aling Yanisa. Kita sa mata niyang takot na rin siyang iuwi ang anak. Nangako ako. Sabi ko sa kanya habang hawak pa rin si Gia. Tututukan ko siya, aalagaan ko siya. Hindi ko siya hayaang may masamang mangyari. Noong naiwan si Gia sa bahay, marami kami napagkwentuhan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, mas lalo siyang nakikilala ng aking sarili. Mas lalo akong naawa sa kanya sa dami ng nakakakilabot na karanasan niya sa engkantong yun. Hindi biro ang pinagdadaanan niya, lalo na kung babae kang araw-araw na ginagambala ng nilalang na ang tanging hangarin ay mapasayo sa masamang paraan. Alam kong hindi ako mahihirapang harapin ang engkantong yun. Sisiwla yung kumpara sa mga nilalang na nakalaban ko noon. Sa totoo lang, mas malakas pa nga ang mga pinakawalan sa akin noong panahon ng pagsasanay ko bilang albularyo. Pero habang tumatagal ang tingin ko sa mga mata ni Gia, may kung anong gumugulo sa aking dibdib. Ang totoo, ang sarap niyang mahalin. Tahimik lang ako, pinipigil ang damdamin. Natatakot pa ako noon, baka hindi niya ako magustuhan. Baka isipin niyang may iba lang akong pakay, pero sa sarili ko, malinaw na ang sagot. Napaibig niya ako. Pero may dumurog sa akin, pati na rin sa mga inaasam kong imahinasyon. Narinig ko kay Gia na kapag gumaling na raw sila ng ama niya, aalis na sila dito sa baryo. Magpapakalayo-layo, lilisanin ang lugar na ito. Sa hindi inaasahan ay naging daan para magkakilala kami. Hindi ko alam kung papaano ko ipapakita na okay lang. Kahit sa loob-loob ko ayoko namang isipin dahil ayokong mawala siya. Hindi ko na nga siya gagamutin. Yun ang naisip kong dahilan. Ayoko rin namang patagalin ang proseso para lang manatili siya sa piling ko. Mahalaga ang kaligtasan nila. Mas mahalaga pa rin kaysa sa nararamdaman kong unti-unting sumisibol sa aking puso. Pero totoo din ang sakit pala ng paunang paalam. Lalo na kapag hindi mo pa nga nasisimulang ipaglaban. Ano? Hindi pa nga nagsisimula, nadudurog ka na. Bulong ng duwende sa akin. Huwag ka mawala ng pag-asa, Ismael. Malay mo, kayo talaga ang itinadhana. Sulpot ka na naman Alam mo kasalanan mo to Isa ka pa, pinapaasa mo pa ako. Hinding-hindi na talaga to mauulit. Huwag kang ganyan. Uulitin ko pa ba? Harapin mo muna yung engkantong yun bago ka man lumo dyan. Hindi mo pa nga alam kung anong kahihinatnan. Nasaan ng maayos mong kokote? Ay nako, nakalimutan mo na yata na pasyente mo pa rin si Gia. Nanahimik ako. Oo nga no, pasyente ko nga pala si Gia. Ay, ganito pala umibig. Makakalimutan mo ang mga obligasyon mo. Napayuko akong napangiti sa aking sarili. Para akong batang napapaalalahanan ng guro. Pero ang bigat pa rin sa dibdib. Kasi alam kong sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang hindi kayang pakawalan. Hinanda ko ang lahat. Ang mga dasal na ipambabalansi ko, ang mga anting-anting na
huhubog sa proteksyon. Ang mga halaman sa dugo at panalangin ay tinawag ko para maging sandata. Bukas na bukas din, sasabihin ko na kay Gia ang balak ko. Ipapasapi ko na sa kanya ang engkanto para makausap ko to. Tapusin ko na at mapatay ko ang nilalang na yon. At pagkatapos ng lahat ng to, ipapangako ko sa aking sarili na hindi ko na siya lilingunin kahit masakit, kahit ang buong katawan ko ay magmakaawa na bumalik ako sa kanya. Kapag ligtas na siya, kapag gumaling na ang pamilya niya, aalis siya. At hahayaan ko na kasi albularyo ako. Hindi ako ginawa para mahalin. Ginawa ko para magsakripisyo. Kinabukasan nun, nakapalibot kami sa maliit na altar sa gitna ng bahay. May puting tela sa balikat at si Tatay Mario ang mahigpit na nakahawak sa kanya mula sa likod. Ang kanyang mga magulang, si Manggardo at Aling Yanisa, nasa gilid. Parehas nanginginig ang mga kamay habang nagdadasal. Ako naman nakaluhod sa harap ng altar, hawak ang itim na krus na yari sa balite. May pula at gintong sinulid na nakapulupot sa paligid. Ama namin makapangyarihan, buksan mo ang daan sa pagitan ng laman at espiritu. Hayaan mo mayani ang katotohanan at ilantad mo ang nilalang na nakakubli sa anino. Habang binibigkas ko ang dasal na yon, nagsimula nang umikot ang hangin sa loob ng bahay. Umilaw ang kandila na hindi naman sinindihan. Tumigas ang katawan ni Gia at napaliyad. Laban lang, Gia, nandito ako, sabi ko. Tumirik ang mata ni Gia. Nang bumalik ang tingin niya sa akin, hindi na siya yun. Ang ekspresyon, ang galaw, ibang-iba na. Mabangis, mapang-akit at punong-puno ng puot. Sa wakas, nagkaharap din tayo, Ismael. Nakakaaliw. Akala ko matapang ka. Pero heto ka, nanginginig habang hinaharap ako. Sabi ng nilalang sa katawan ni Gia. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam kong masama ka at ako ang tatapos sa pananakot mo. Masama ba akong magmahal, ha? Masama bang hangarin ko ang isang tulad ni Gia? Hindi mo siya kayang ibigay sa sarili mo. Kaya mo siya pinoprotektahan, ha? Hindi ba't umaasa ka rin na mahalin ka niya? Napatingin si Ismael sa gilid. Hindi siya sumagot. Nanginginig ang kamao niya. Natatakot kang harapin ang totoo. Na ginawa mo lang ito, hindi lang dahil sa albularyo ka, kundi dahil gusto mo siya. Gusto mong mapansin ka niya. Gusto mong piliin ka niya. Wika ng engkanto. Tama na, sagot ni Ismael na mahina ang boses. Hindi mo ko kayang talunin, Ismael. Dahil ako ang nagpatibok sa puso mo. Ako ang nagbukas ng damdamin mo. Ang pagkatao mong sinarado mo sa lahat. Binuksan mo dahil sa akin. Sa akin, tumingin ka, Ismael. Wika ng engkanto sa katauhan ni Gia. Tama na ang kalokohan mo! Biglang hinampas ni Ismael ng krus ang sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog. Napasigaw ang nilalang sa katawan ni Gia. Nanginginig at nangingisay habang bumubuga ng maitim na usok ang bibig nito. Hindi pagnanasa ang pag-ibig at hindi mo kayang paluin ang aking konsensya gamit ang sarili mong pagkagahaman, sabi ni Ismaela. Hindi mo ako kayang patayin. Ako ang damdamin mo pilit mong itinatanggi. Wika ng nilalang sa katawan ni Gia. Lumapit si Ismaela. Itinapat ang krus sa noo ni Gia. Kung ako man ay may damdamin sa kanya, iyon ay pag-ibig na handang magsakripisyo. Hindi katulad mo na handang pumatay makuha lang ang gusto mo. Isang malakas na sigaw. Kumalat ang liwanag mula sa krus. Parang apoy na bumalot sa katawan ni Gia. Nang mawala ang usok, bagsak si Gia. Hinang-hina pero ligtas.
Humingal ako na may luha sa gilid ng mata. Tahimik lang ako habang nakatalikod, nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ko pinipiling lumingon pa. Parang mabigat pa rin ang aking dibdib na hindi dahil sa laban, kundi sa damdaming hindi ko piniling ipaglaban. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Kasunod ng pagbukas ni tatay, pumasok siya. Dala ang pamilyar na lakad na mabigat pero may pag-aalalang bumalot sa buong kwarto. Alam mo na, minsan hindi mo kailangang tuparin lahat ng pangakong ginagawa mo sa sarili mo eh. Lalo na yung mga pangakong ginagawa mo habang masyado ka pang sugatan. Hindi ako nagsalita. Nakayuko lang ako. Pinipigilang mapaluha. Umupo si tatay sa aking tabi. Kung mahal mo, sabihin mo. Di mo kailangan palaging maging martir para lang sa masabing ginagawa mo ang tama. Kasi minsan ang tama, hindi lang yung pagliligtas sa ibang tao. Tama din yung piliin mong maging totoo sa sarili mo. Tandaan mo yan, anak. Hindi naman ako sigurado kung totoo to eh. Baka dala lang ng awa o takot o responsibilidad, tay. Di tanong mo sa sarili mo kung anong nararamdaman mo ngayon. Naligtas na siya, pero wala na siya sa tabi mo. Sabi ni tatay. Hindi ako nakasagot, pero saglit na katahimikan ang namutawi. Naramdaman ko ang biglang pag-igting ng puso ko. Yun ang sagot. Alam ko, anak, hindi ka sanay magmahala, pero hindi ibig sabihin nun hindi ka karapat dapat mahalin. At hindi lahat ng nararamdaman kailangan mong itago para lang masabing matatag ka. Paano kung hindi ako sapat? Hindi mo kailangan maging sapat sa paningin ng mga tao. Ang mahalaga, maging totoo ka sa iyong sarili. At sa huli, kung para talaga kayo sa isa't isa, babalik yan. Pero kung hindi, at least, hindi ka nagkulang sa iyong sarili. Tahimik lang kami pagkatapos noon. Pero sa mga salitang yon, parang unti-unting nabawasan ang bigat na aking dinadala. Siguro nga, kahit minsan lang, karapatan ko ding maramdaman na may nagmamahal din sa tulad kong albularyo. Nung naglakas na ako ng loob makipag-usap, sakto namang naglalakad si Gia papunta sa bahay. Masigla na siya, maaliwalas na ang muka, at may bitbit siyang basket ng prutas bilang pasasalamat. Inabot niya yun sa akin, sabay ngiti. Yung ngiting hindi ko malilimutan. Hindi ko mapigilang magtanong. Gia? Tuloy pa ba kayo? Ang ibig ko sabihin tuloy pa ba kayong aalis? Halos mautal-utal at halos manunuko ang dila ko nang tinatanong ko siya. Napatingin siya sa akin. Tumango ng marahan pero may kasamang ngiti. Hindi na kami aalis. Wala na kaming tatakasan, sabi ni Gia. Parang may pumintig sa aking dibdib. Nabuhayan ako. Mula roon, nagsimula ang lahat. Mas naging malalim ang koneksyon namin ni Gia. Halos araw-araw siyang nasa bahay, tumutulong sa mga pasyente ko. Hindi nagtagal, nauwi kami sa tingin na may kahulugan. Sa mga ngiti na may tinatagong damdamin. Hanggang sa tuluyan na naming inamin ang nararamdaman namin sa isa't isa at sinubukan namin parehas, sabay walang atrasan. At ayun yun ang desisyong hindi ko kailanman pagsisisihan. At ngayon may sarili na kaming pamilya. Masaya kaming dalawa ni Gia kasama ang dalawa naming anak. Patuloy akong naglilingkod bilang albularyo pero sa pagkakataong to, hindi na mag-isa. Katuwang ko ang pamilyang itinadhana sa akin ng isang pangyayari na dapat sana'y puro sakit lang ang dala. Totoo tunog pilyo at makasarili man. Pero kung hindi dahil sa engkantong yon na nanggambala kay Gia, hindi kami magkakakilala. Minsan, ang pinakamadilim na puwersa nagiging daan pala sa pinakamaliwanag mong bukas. At dito na po natatapos ang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.